Hey, good morning mga kapatid. Good morning mga kapatid. At ngayon ay araw po ng Wednesday, March 19, 2025 at araw po ng Miyerkules o Wednesday. Again, sa araw po na ito, tayo naman po ay tutungo sa aklat ng Revelation, chapter 3, verse 20. At pamagatan po natin itong The Shepherd's God. At sa ating pagpapatuloy, tayo ay sasamahan ng aking partner para sa ating pagbabasa at panalangin. Sige po. God's morning mga kapatid. Sabi nga po sa pahayag 3:20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasal. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na meron kami ngayon. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy na pagkabay, pagmamahal at pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pagbibigay ng knowledge at wisdom na sa iyong mensahe na aming tatanggapin ngayong umaga ito. At nawa, Panginoon, ay aming magamit ito sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan sa amin. Nang sa ganon, paglabanan namin ang aming kakaharapin ngayong maghapon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kasama namin na dito sa online Bible dito sa online devotion, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Nawa, Panginoon, patubayan niyo po bawat isa sa kanila, bigyan ng kalakasan ng katawan. At ang lahat ng ito po ay aming itinataas sa inyong pangalan. These are sa inyong pangalan. These are pray in Jesus' name. Amen. Amen. So, prayin natin Panginoon Diyos at isang mapagpalang umaga rin sa ating mga kapatid online, no? At ngayon ay kasama na natin si Pastora Fe, no? Si Naivini, no? At ngayon, balik na ho tayo sa ating talakayan. At ang ating talakayan ito ay ipapakita ng mahalagang bahagi ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. At sabi nga dito sa ating title is The Shepherd's Call, no? At dito sa puntong ito ay ating pag-uusapan ang panawagan ng Diyos sa ating buhay. Aba itong tawag at panawagan ng Diyos sa ating buhay na ito. At sabi nga doon sa Amplified Version, doon sa binasa, "Behold, I stand at the door." Sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Mismo ating Panginoong Jesucristo rin sasabi dito, siya ay nakatayo saan? Sa bawat churches. Sabi, sino nga ba yung churches? Tayo. No? Tayo na nananampalataya. No? Hindi ito yung building na ating pinupuntahan, no? O yung mga panambahan. No? Kundi sa atin. No? Tayo ang church ng ating Panginoon. Sabi nun, "If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him." No? It means dito sa punto na ito ay isang paanyaya ng Panginoon, "and he with me." At upang lubusan nating maunawaan ang talatang ito ay ating himayin. No? At sabi nga dito, ang tawag na ito ay panawagan at kumakatok ngayon sa ating lahat na mananampalataya sa Panginoon at pangungusap ng Panginoon sa ating buhay. At dito sa pahayag na ito ay naglalahad ng katotohanan tungkol sa pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kumusta ba ang ating relasyon sa ating Panginoon? Kumusta ba ang ating pananambahan? Kumusta ba ang ating mga ministeryo na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon? Dito ho ay pinakita ang imahe ng pintuan dito sa talatang ito. At ang pintuang ito, sa talatang ito ay kumakatawan sa ating puso. No? Sa Hebrew word, ang sabi dito is delat. No? It means the door. No?
Ito yung ating pintuan na ito. Sabi nga ng Panginoon, He is our door. At ang pintuang ito ay ngayon ay sabi nga, ang ating Panginoon ay nananahan sa ating puso at kumakatok sa ating buhay. No? Mayroong mga pintuan sa buhay natin ito ay may mga pintuan sa ating puso. Maraming pintuan na nagbubukas at nagsasara. At ang bawat isa ay may kakayahang magpasya kung sino ang papasok sa kanilang buhay at kung sino ang hindi. Sabi nga, because yan yung regalo ng Panginoon na binigyan tayo ng free will, ang kakayahang magpasya. At sa talatang ito, ang ating Panginoong Jesucristo ay kumakatok. Ang kanyang pagkatok ay isang paanyaya na magkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng John 10 verse 9 up to 10, ay ito po. 9. Ako nga ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. 10. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay at ang buhay na masagana at ganap. Amen. Si Kristo ang ating tanging daan patungo sa ating Panginoon Diyos. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, sabi nga, doon lamang po tayo makakapasok sa kaharian ng langit at magkaroon ng tunay na buhay. At isang paalala rin doon sa verse 10 na ang kaaway ay naparito para magnakaw, magwasak at mamatay. Minsan ninanakaw niya ang katotohanan sa ating buhay. At kalimitan kung bakit hindi tayo makalakad sa presensya ng ating Panginoon Diyos ay dahil namamayani sa atin ng galit, inis, ang bunga ng Espiritu na hindi mula sa ating Panginoon. At makikita po natin yan sa Galatians 5 verse 17 hanggang 21. At nalagi na rin nating napapag-usapan. At sa buhay natin, yan po ay nagbibigay ng bigat, nagbibigay ng pasakit, at patuloy na nagbibigay sa atin ng, sabi nga, paghihirap. At sa ating buhay, walang may gusto ng paghihirap na ito, pero marami ang tumatayo sa paghihirap na ito. Sabi nga, ang ating Panginoon Diyos ay patuloy na nagpapaanyaya sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Tayong lahat na nabibigatan at lubos na nahihirapan. Sabi nga doon ng ating Panginoon Kristo sa Matthew 11:28 verse 30. 11. Matthew 11 verse 28 hanggang 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan pasanin, ibigay ko sa inyo. Okay. Ito isang paanyaya na ang hamon ng ating buhay ay patuloy nating mararanasan. Subalit, sino nga ba ang ating sinasandigan? Ang paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo sa talatang ito ay nagpapaliwanag na siya ay handang magbigay ng kapahingahan at lakas sa mga taong patuloy na naghahanap sa Kanya. Sa Kanyang tulong, sa Kanyang presensya, ang Kanyang pasanin ay magaan, sabi nga doon sa talata, at ang Kanyang pagmamahal ay sapat para sa ating pangangailangan. Sabi nga, kung nasa atin ang ating Panginoong Jesucristo, hindi na tayo magkukulang. Dahil sapat siya sa lahat ng panahon. Siya ang nagbibigay ng ating pangangailangan at patuloy na nagtuturo sa atin sa tamang landas at patuloy na nagbibigay ng kapayapaan
sa lahat sa atin. Sabi nga ni Haring David sa Psalm 23, verse 1 up to 3, patungkol sa pastol. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. 2. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya sa tahimik na batisan. 3. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Amen. Ito po ay isang panawagan mula sa ating The Great Shepherd, no? At alam naman po natin ang ating Great Shepherd ay si Jesus Christ. At sa pahayag na ating tinatalakay ngayon dito sa 3:20 ay sinabi rin po doon na nakatayo ako, sabi ng ating shepherd, at kumakatok sa pintuan. Alam naman natin na sa pastulan mayroong isang pintuan lamang, no? At ang pastor mismo ay nandoon siya sa pintuan na yon upang tingnan at talagaan ang bawat tupa na pumapasok. Gaano man ito kadami. No? At ang talatang ito ay nagpapakita rin sa atin ng pagmamahal at pagiging mapagpasensya ng ating Panginoong Jesucristo. Siguro kung titingnan natin, pag tiningnan natin ang numbers ng tao, parang dami naman ito. No? Di ba? Ang tao laging may reklamo. No? Lalo na pag hindi yan ang priority niya. No? Sabi nga, bilang isang mabuting pastol, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay naghahanap ng kanyang mga tupa at hindi siya sumusuko hanggang mahanap niya ang bawat isa. At katulad natin, nang tayo ay natagpuan ng ating Panginoon, siya ay patuloy na nagbubunyi at marami pa po siyang ninanais na makasama natin. No? At maaring yan ay parte ng ating pamilya, maaring yan ay parte ng ating mga kaibigan, kapitbahay, o sanang tao sa mundong ito. Mga kapatid, ang pagkatok ng ating Panginoong Jesucristo ay isang paalala na siya ay laging naroon, handang magbukas ng pinto sa ating buhay at tulungan niya tayo. Ang ating Panginoon ay siya ay laging naroon kasama ng kanyang mga tagusunod. Sabi nga, tayo na sumusunod sa ating Panginoon. At hindi lamang sa kanyang pisikal na presensya noong siya ay nabubuhay sa lupa, kundi pati na rin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang kanyang pagkatok ay isang paalala na siya ay laging naroon at handang magbigay ng tulong at gabay sa ating lahat. Sabi nga niya doon sa Matthew 28 verse 20, no? Sabi niya po doon, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko, sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang ating Panginoon Diyos ay lagi natin kasama. He is omnipresence. Sabi nga rin po sa atin ng Hebrews 13 verse 5. Hebrews 13. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Amen. Malimit sa buhay natin ay pinaalala sa atin ng Panginoon. No? Sabi nga, we cannot serve two masters. No? And sinasabi rin sa atin ng Panginoon, for the love of money is the root of all evil. Again, hindi sinabi ng Panginoon na masama ang pera. Pero ang pagmamahal sa pera o sa material things ang nagdudulot sa atin ng kasamaan. Ang Diyos ay laging naroon para sa atin. Hindi kailanman siya magkukulang. Sabi nga, wala siyang ibang lugar kundi sa ating tabi. O ating titingnan. Lagi siyang nasa atin. No? At sabi nga rin sa atin ng Psalms 139, verse 7 hanggang 8. 39? Psalms, mga awit. Dali lang po. 7. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu?
ako ba'y makakaiwas? 8. Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka sa daigdig ng mga patay, himlayan man, ikaw din ang kasama. Amen. Nakikita natin, hindi natin kayang tumakas sa Lord. Ang nangyayari lamang sa buhay natin kung bakit hindi natin makita ang ating Panginoon Diyos, kasi minsan tayo ay nag-i-enjoy sa kasalanan, nag-i-enjoy sa kasamaan. At doon din natin makita ang presensya ng Panginoon. Minsan, na tututya pa natin ng Panginoon. Tututya. Minsan, ang corny naman yan, di ba? Ay, ang baduy naman yan, no, sa buhay natin. Subalit, lagi nating tatandaan, ang presensya ng Panginoon ang siyang ating magiging hantungan. At kung tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon, ito po ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan at lakas. At siya ay laging handang magbigay ng tulong sa lahat ng ating mga pangangailangan. Nasabi rin sa atin ng Psalms 23 verse 4. Dumaan man ako sa madilim na libis na kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo, ang pamalo, aking gabay at sanggalang. A shepherd's call sa atin. Ang panawagan sa atin ng ating Panginoon na magpatuloy tayo sa pananampalataya, paniniwala at sa ating mga paninindigan sa lahat ng ito. Ang talata natin ngayon sa Revelation o Pahayag 3 verse 20 ay nagsasabi sa atin na kung diringgin natin ang kanyang tinig, bubuksan niya ang pinto. Sabi nga, doon sa talata, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasalo. Alam niyo, napakahalaga noong pananambahan. Ito ay nagpapatungkol sa pagpasok ng ating Panginoon. At ito yung fellowship na sinasabi o yung koinonia. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay kumakatawan sa pakikipagtipan at pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, magkakaroon po tayo ng pagkakataong makasalo o sa kanyang presensya at magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon ng ating Panginoong Diyos kay Kristo. At ito ay dahil sa kanyang grasya. Ibig sabihin, this is undeserved, unmerited favor na mula sa ating Panginoon. Ang pagsunod sa mga utos ng ating Panginoong Jesucristo ay isang mahalagang bahagi ng pagtanggap sa Kanya sa ating buhay. Sabi nga niya doon sa John 14 verse 23. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iniibig siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. Amen. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga turo, magkakaroon tayo ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya. At laging mas mapapalapit tayo sa Kanyang puso. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, tayo magkakaroon ng karunungan, katwiran, kabanalan, at kaligtasan. Sabi nga sa atin ng 1 Corinthians 1 verse 30. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya tayo itinuturing na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Sabi nga, kung ano ang meron tayo ngayon ay dahil sa Kanya at siya lamang. Ang Kanyang grasya ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos at mabuhay ng isang buhay na nakalulugod sa ating Panginoon. Ang kaligtasan ay isang kaloob ng Diyos, hindi bunga ng ating mga gawa. Sabi nga sa atin Ephesians 2 verse 8 and 9. 2. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. Sabi nga,
Ang grasya ng ating Panginoon Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos at magkaroon ng tunay na buhay. Yan ay kaloob. Sabi nga, grasya, grace. At dito sa talatang ito na pag-usapan din ang pagkain. Ang pagkain na sinasabi dito sa talatang ito ay simbolo ng pakikipag-isa natin. Sabi nga, kaya tayo nagkakaroon ng communion, di ba? Yung ating breaking of the bread at yung pagtanggap natin. No? Ang pagkain ay isang mahalagang simbolo sa Biblia. Ito ay kumakatawan sa pakikipag-isa natin sa Panginoon Diyos, pakikipagtipan natin, at ito ay nagpapalakas po sa atin. Dito sa talatang ito, ang pagkain kasama ng ating Panginoong Kristo ay sumasagisa sa pakikipag-ugnayan natin. Isang pagsasama-sama ng ating kaluluwa o pagsama sa ating kaluluwa sa kanyang espiritu. Ang pagkain ng tinapay nito ay hindi lamang pisikal na pagkain, kundi ang pagtanggap sa kanya bilang tagapagligtas at pagpasok sa isang pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga po dun sa John 6, verse 51 hanggang 58. 51. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay ay ang aking katawan na binigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. 52. Dahil dito ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? 53. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. 54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. 55. Sapagkat ang aking laman ay ang tunay na pagkain, at ang aking dugo ang tunay na inumin. 56. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananatili sa akin, at ako naman ay kanya. 57. Buhay ang Ama na nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. 58. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinainan ninyo ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila dahil sa kumain niyon. Ang kumain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Isang pangako at paliwanag mismo ng ating Panginoon Kristo ng pakikipag-isa natin sa Kanya, no? Ang katawan ni Kristo. Kaya nga, pagka tayo ay nagko-communion, yan ang ating patuloy na inaalala at patuloy na ating pinananampalatayahan. Sabi nga, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa akin, sabi ng ating Panginoon Kristo. Ang pagkain kasama ni Kristo ay nangangailangan ng pagiging handa sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga rin sa atin ng Hebrews 10 verse 22. Kaya't lumapit kayo sa Diyos ng may pusong tapat at matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo na may malinis na budhi, sapagkat nilinis ang ating puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Amen. Sabi nga, yan ang paglapit natin sa ating Panginoon. Yan ang pakikipag-isa natin sa Panginoon. That's the shepherd's call. Ang pagbubukas ng ating puso sa ating Panginoon Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig at dahil sa kanyang grasya. Ito ay isang apila sa ating mga puso. No? Ang talatang ito ay isang apila ng ating puso. Ayon sa pagkatok ng ating Panginoon Diyos. Inianyahan tayo ng ating Panginoon Kristo na buksan ang ating pinto ng ating buhay upang siya ay makapasok at makapamuhay sa atin. Ang tawag na ito ay para sa lahat, anuman ang ating nakaraan o mga pagkakamali. At dito sa prinsipyo ng Biblia ay nagpapakita sa atin na ang pagmamahal ni Kristo
ay walang hanggan. At ang pagmamahal na Kristo ay para sa katauhan. Siya ang patuloy na naghahanap sa bawat isa at nagnanais na makasama tayo. Ninanais ng ating Panginoon Diyos magkaroon tayo ng kalayaan. At ang kalayaang ito ay ninanais ng Panginoon na iayon natin sa kanyang kalooban. Meron tayong kalayaan na magpasya kung tatanggapin natin ito o hindi. Si Kristo ang ating buhay. Si Kristo ang ating pag-asa. Si Kristo ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ito ay biyaya ng Diyos. At ang pagkain kasama natin ng ating Panginoon sa Kristo ay isang simbolo ng kanyang biyaya na libreng ibinibigay sa lahat ng tumatanggap sa kanya. At katulad natin ngayon sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon Diyos, ay kasama natin ang ating Panginoon Diyos na kumakain. At tayong lahat ay nagsalo-salo o nagsasalo-salo dahil sa biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, ang talatang ito mula sa Revelations 3 verse 20 ay isang paalala na laging nagbubukas ang pinto ng ating puso o laging kumakatok ang ating Panginoon Diyos sa ating puso. Kung nararamdaman natin ang kanyang pagkatok sa ating buhay, huwag natin itong baliwalain. Tanggapin natin siya at magkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng paggawa nito, magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan, kagalakan at layunin sa ating buhay. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, sa ating pagtatapos ngayon, ang panawagan o ang tawag ng ating great shepherd, ng ating pastor, dito sa Revelations 3:20 ay isang makapangyarihang paanyaya sa pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon Jesucristo. At sa pamamagitan ng pagbubukas ng pinto ng ating mga puso, maaari tayong magkaroon ng pakikipag-isa sa ating Panginoon Diyos at matamasa ang kanyang biyaya. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At ngayon naman mga kapatid, nais kong hingan ng huling pahayag ang aking partner. Praise God, mga kapatid. Sabi nga po, buksan po natin ang ating mga puso nang sa ganon ay makapasok ang ating Panginoon sa atin. At nang sa ganon, mapaglabanan natin ang lahat ng pinagdadaanan natin dito sa mundong ito. Magkakaroon po tayo ng mapayapang kaugnayan sa ating Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan lang po ng pagbubukas ng ating puso, doon lang po makakapasok ang Espiritu ng ating Panginoon upang maghari sa atin at malaman natin kung ano yung tama at mali. Basta magbabad lang din po tayo sa ating presensya ng ating Panginoon sa mga gawain po ng ating Panginoon. Sa mga Bible study, kagaya nitong online na to, nakakarating sa maraming tao. Ibahagi po natin ang salita ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon lang po ang makakapagbigay ng tunay na kapayapaan sa ating puso. Maraming salamat sa Panginoon sa pagtsatsaga sa atin. Bagamat tayo ay matitigas ang ulo, pero ang Panginoon ay nananatili na nag-aalaga sa atin, nagkikare sa atin. Basta bumalik lang tayo sa Kanya, buong puso niya tayong yayakapin at tatanggapin. Ayun lamang po, maraming salamat. Amen and amen. Mga kapatid, nais ko namang acknowledge ang ating mga nakasama ngayong araw na ito via online, via Facebook, dito sa ating talata ngayon, The Shepherd's Call, mula dito sa Revelations 3:20, ay sabi nga nagpapatungkol dito ang pagkatok ng ating Panginoon Diyos. At ngayon, kasama po natin din kanina, ang mga kaunaan natin kasama ay si Pastora Fe, diyan po sa dito sa San Pablo City. At kasama rin po natin si Naywini Patual diyan sa lugar po ng Villa Escudero. At syempre kasama rin natin ang aking pinsan, si Ate Lilibet Chua. Yan, mula sa Alamada, At si Ate Cindy. At syempre kasama rin natin si Ate Carmelin Tanyo.
Yan, mga pagbati po ng lahat, no? God's morning, no? God's morning din po sa atin, no? At yan, pagbati rin ni Nay Winnie kay Maripe Patual at Lorena, no? At batiin na rin natin ang Patual family. Yan. Ganon din kay Nay Edna ng Diliw, Laguna. Siyempre kasama rin natin si Pastora Belma Suryo ng Lucena City, no? At dito kasama rin natin si pagbati kay Gabriel Patual, no? At Dalangin family, yan, Kate Cruz, yan, kay Iana Pate, yan, din Rial, Gian, yan, blessed morning, no? At syempre kasama rin natin aming foreman, si Gilbert Reyes Bautista, yan, at syempre si Ate Marta, no? Sa Bulaking Chaong. God's morning sa ating lahat. Yan, pagbati ni Nay Winnie kay Nanay Consuelo Silang, no? Yan, at salamat Nay Winnie sa pagbati sa aking mga anak, kay Kyle and Casey, ganun din kay pagbati ni Nay Winnie kay Roda Ilagan, no? Kay yan, kay Lisel Hector at Rafael Dalangin, yan. Chris Artillaga, no? Prayer request, no? Kay Kuya Chris, no? Artillaga, yan. Kay Micaela Dalangin, Alia, Angela Dalangin, yan. At pagbati rin natin kay Tess Cecilia Gonzalez, mapagpalang umaga sa iyo kapatid, classmate, yan. At kay Sister Alma Tatel, yan. At salamat, yan. Sabi nga ni Ate Marta, salamat Panginoon sa iyong paggabay sa aming lahat. Amen. Yan, sabi ni Nay Winnie, salamat po sa kagalingan, no? Ni Maripe Patual. Yan. At syempre kasama rin natin ang Kuya Chris. Yan. At pagbati ni Nay Winnie kay Alona, Panay family, no? At kay Alona at kay Aida. Yan, God's morning sa ating lahat. At pagbati, ayan, kasama rin natin, sandali, maaring ang may account na ito ay no, si Engineer Danilo Dichoso. Maaring ang may hawak ay ang asawa ni Engineer, no? Dahil yan, God's morning, Pastor Eds, Pastor Rona, Pastor Eds Rona, yan, kay Pastora Pe, yan, kasama rin natin dito si Pastora Pe at Pastora Vilma, yan. Pagbati rin natin kay ito, prayer request ni Nay Winnie Patual kay Bella Cabello, no, sa kanyang lung cancer, no. Ito rin, pagbati ni Kuya Chris kay Mark Anthony Bonaluz. Yan, pagbati rin sa kay Ian Artellaga and Maripe Alejandrino and family. Yan, kay Jerome. Yan, si Ate Aleli, kasama rin natin. Aleli Silang, ang Ate Nela Nonoso family. Yan. Yan, God's morning din sa inyong mga kapatid. Yan. Yan. Kay Kuya Tony, Tiffany, Tim. Yan. At kay Aloha, no? At Talavera family. Yan, kay La Prince, no? Yan. Kay Louis Silang, Artillaga. Siyempre kay Ate Joy Santos. At sa buong tempat kay Kashi. Yan. Maria Consuelo at Ate Kakay, no? Pagbati naman ni Ate Aleli kay Jedrig, no? Jedrig. Wait, sandali. Nawala. Bumaba. Anyway, so yan. Jedrick Silang Hernandez. Yan. At yan, pagbati rin natin sa aking magandang nanay, kay Corazon Mercado, at kay Kuya Jimmy Gunyo. Yan. At pagbati ni, yan, sabi nga ni Ate Marta, Amen, purihin ka Panginoon. Yan. Sabi ni Nay Winnie, itataas ka namin Panginoon. At kay Ma'am Flores, no? Sama rin natin, no? Diyan sa Santa Isabel. Barbie, yan. Kay Bench, Pastora Belma, yan. Praise be to God po. At siyempre si aking sister, Catherine, no? Catherine Bileño, dyan po sa ating
ating kasama dyan sa Kapitolyo. No? God's morning, everyone. That's all. Tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat. Katulad sa pahayag na ito, Panginoon, sa Revelation 3:20, Lord, sa aming pagkaunawa, Panginoon, at sa iyong presensya, ay nagpapasalamat po kami dahil ikaw ang Diyos na bagamat ikaw ay Diyos, ay patuloy na kumakatok sa pintuan namin lahat, sa aming mga puso, upang dinggin ang iyong kalooban, dinggin ang iyong panawagan. Tunay, Panginoon, ang iyong salita ay nagkakaloob sa amin ng pagkaunawa sa mga bagay na hindi namin labis, Panginoon, maunawaan ang buhay namin. At ang patuloy na salita mo ang siya nagbibigay ng liwanag at ilaw sa aming mga isipan, sa aming mga puso, at sa lahat ng aming magawa. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na napagpasensya sa aming lahat. At patuloy na tinuturuan kami at tinutulungan upang kami ay hindi mapahamak. Salamat, Panginoon, sa regalo ng buhay na iyong pinagkaloob. At sa oras at araw na ito, patuloy na idinadalangin at pinasalamatan namin na sa aming paglalakbay sa araw na ito. Salamat sa iyong pag-iingat. Salamat, Panginoon, sa iyong kagalingan. Salamat, Panginoon, sa iyong probisyon sa lahat ng aming pangangailangan. Patuloy po kami nagtitiwala na sa iyong kalooban, ikaw ang Diyos na hindi kailanman magkukulang sa lahat ng aming pangangailangan. Muli again, O Lord, sa araw na ito, ikaw pong aming pinupurit sinasamba. Salamat, aming Diyos na makapangyarihan. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na Hesus Kristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.